Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang kilalang kalye sa Maynila na Moraita ay pinangalan sa isang Spanish writer na si Miguel Moraita na nakilala dahil sa pagsuporta nito sa kilusang propaganda ng mga Pilipino sa Espanya at siya rin ang nagtatag ng Asosasyon Hispano-Filipino. Itong si Miguel Moraita ay sinilang noong September 3, 1834 sa Madrid sa Espanya. Siya ay nagturo sa Universidad Central de Madrid noong 1857 bilang Profesor Auxiliar Facultad de Filosofía y Letras. Sa loob ng isang dekada ay nagturo siya ng mga kurso sa psikolohiya, lohika, panitikang Latin at Espanyol at metapesika. Bukod sa kanyang gawain at mga kaalamang eskolastika at pagiging kilala sa kasaysayan, ay naging matunog din ang pangalan nitong si Moraita sa usaping politikal sa Espanya. Umalingaw sa buong Madrid ang mga sulatin at talumpati ni Moraita, lalo na higit sa issue ng panghihimasok ng simbahang katolika sa pagpapatakbo ng Estado at sa mga karapatan ng mga kolonya ng Espanya. Para kay Moraita ay mahalaga ang akademikong kalayaan para sa mga mag-aaral at sa guro. At dahil nga sa mga gawain niyang ito, ay nagalit sa kanya ang mga kawani ng simbahan ng Espanya. Kaya naman idiniklara ang mga turo ni Moraita na anti-simbahan o isang heretical. Pero sa kabila nun ay maraming natanggap na suporta itong si Moraita, lalo na sa mga mag-aaral. Kabilang pa nga dito si Jose Rizal. Naikwento pa nga nitong si Jose Rizal sa isa sa kanyang mga liham na nang marinig siya nitong si Moraita na nagtatalumpati, ay humanga ito sa kanya at inudyukan daw siya nito na kumuha ng pagsusulit sa klase nito ng kasaysayan. At binigyan nito si Rizal ng gradong sobresaliente. Naging malapit sa Pilipino itong si Moraita, lalo na sa mga reformista. Ikinampanya pa nga niya ang pagtatalaga ng 42 Pilipinong mga delegado sa Kortes sa Espanya, 31 sa Kongreso at 11 naman sa Senado, at ang tuluyang pag-aalis ng mga monastikong orden sa Pilipinas. Samantala ay itinatag nga rin niya ang Asosasyon Hispano-Filipino. Ito ay sa Madrid noong Enero 12, 1889, kung saan ang ilang mga Pilipinong naging miyembro dito ay sina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Haina, Antonio Luna, Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban at Eduardo Delete na pawang mga propagandista sa pahayagang La Solidaridad. Hanggang sa huling sandali ng buhay nitong si Moraita ay nagpunyagi siya para sa Pilipinas. Kaya naman masabing pinalagahan niya ang ating lahi. Kaya naman bilang pagkilala sa kanyang papel sa kasaysayan ng Pilipinas, ay pinangalan sa kanya ang isang lansangan na bahagi ng Quiapo sa Maynila na sa ngayon ay ang Nicanor Reyes Street. Alam mo ba na kung uugatin natin ang sinasabing Philippine folklore na isang katatakutan sa Balete Drive, kung saan ay meron daw nagpapakitang isang multong kaperosa o isang white lady na sinasabing nananakot daw sa mga nagdaraang taxi driver sa nasabing kalye. Dahil ang pinagsimulan daw nito ay isang legend kung saan ang babaeng nagmumulto raw ay isa raw teenager na babae na nasagasaan ng isang taxi at napatay sa kalagitnaan ng gabi. At ito raw ay inilibing sa vicinity lang ng nasabing lugar. Pero alam niyo ba bukod sa kwentong ito ay meron pang dalawang kwento. Ang isang claim ay patungkol sa isang kwento ng isang estudyante raw ng University of the Philippines. Ito raw ay pinagsamantalahan at pinatay ng isang taxi driver. So taxi driver na naman. At ang kaluluwa raw nito ay nananatili sa lugar at hindi raw matahimik dahil hinahanap raw nito ang pumatay sa kanya at balak niya raw itong gantihan. Kaya naman mga taxi driver ang nagiging target. Samantalang ikatlong version naman ay meron daw isang babae na nakatira sa isang ancestral mansion sa kahabaan ng Balete Drive. At siya raw ay pinagmalupitan at napaslang ng kanyang sariling mga kamag-anak. At katulad ng ikalawang kwento ay nananatili rin daw ang kaluluwa nito sa lugar
Ito'y para maghiganti at maghasik ng katatakutan. Hanggang sa isang ulat ang lumabas noong 1953 na ang mga kwento pa lang ito patungkol sa Balete Drive ay gawa-gawa lamang pala ng isang reporter. Ang Balete Drive ay matatagpuan sa Quezon City at ipinangalan ng lugar sa nasabing puno rin, ang punong Balete. At noong 2005, dahil nga sa ginawang katatakutan ng lugar, isang Quezon City barangay official ang nag-propose na gamitin na lamang ang pamosong urban legend sa lugar. Ito'y para maka-attract ng turismo. Kaya naman ginawa nilang magdaos dito ng mga Halloween parties. At pagdating naman sa pop culture, ang kalye ay na-featured sa 1988 film na Hiwaga sa Balete Drive. At naging impluensya rin ito ng anime series na 13 ng Netflix. Alam mo ba na ang Museo ng Maynila ay ang dating Army and Navy Club ng mga Amerikano noong panahon na nasakop nila tayo? Kung saan dito nila ipinagdiriwang ang kanilang mga kasiyahan at mga mahalagang okasyon. Ang sabi-sabi bawal pa nga raw makapasok ang mga Pilipino rito, maging ang dating Pangulong si Manuel Quezon. Ang museo ay matatagpuan sa South Boulevard, malapit sa Quirino Grandstand sa Luneta. At ito ay pinasimulan ng dating mayor ng Maynila na si Mayor Alfredo Lim, kung saan ang naging layunin nito ay makalikha ng sentro para i-promote ang pinagmulan at mga kasaysayan ng mga Manilenyos. Samantala noong panahon nga ng mga Amerikano, ang grupo ng Manila Army and Navy Club na naitatag noong 1898 ay tinayungan ang nasabing edifisyo noong 1902 bilang bahagi rin ng urban plan nitong si Daniel Burnham sa Manila. Ang Museo ng Maynila ay nagho-host ng mga exhibition sa late 19th at 20th century na mga picture postcards ng ating bansa. Alam mo ba na isa sa mga tourist attraction sa Iloilo ay ang Molo Mansion na kilala rin sa tawag na Yusay Consing Mansion. At alam nyo ba na ang mansyong ito ay dating kinatatakutan at itinuturing na haunted house? Ito ay orihinal na pag-aari ng mag-asawang Don Stanislao Yusay at Doña Petra Lacson Yusay. At ito ay nilikha noong 1920s sa Molo Plaza. Noong una itong ginawa ay talaga namang elegante ito at napakaganda. Unique ang arkitektura, ika nga, maging ang interior design. Pero sa paglipas na nga lang ng panahon ay unti-unti na itong naluma. Pero nangyaring ito ay nirenovate o nirestored ng SM Group. At ang SM Group ay siya na rin nagmamay-ari ng nasabing mansyon sa kasalukuyang panahon. Kaya naman mula sa pagiging haunted house, ang mansyon ay isa na ngayong Ilonggo Heritage Museum. Ang bagong renovate na mansyon ay binuksan noong 2015 para sa APEC Summit na ginanap sa Iloilo. At sa ngayon ay matatagpuan dito ang iba't ibang mga shop tulad ng Kultura Boutique Store na nagbebenta ng mga traditional Filipino handicrafts at mga likhang lokal na mga fashion accessories at mga jewelries. Meron ding mga dekorasyon at mga souvenirs tulad ng mga mugs at mga t-shirts. Samantala ang mga outdoor cafe naman ay nag-aalok naman ng mga pasalubong, katulad ng mga local delicacies at kung ano-ano pa. Ang Molo Mansion ay bukas araw-araw at walang entrance fee. Alam mo ba na ang Pilipinas ay minsang nakapasok sa top 10 world's most biodiverse country sa buong mundo? Dahil sa 11,000 species ng mga halaman na halos kalahati nito ay endemic pa o yung dito lang nakikita sa ating bansa. Kabilang din dito ang mga insekto, mga reptilya, mga ibon at iba't ibang mga hayop na endemic din. At isa rin ng ating bansa sa the world's densest 26 biological hotspots na may hawak ng ikalawang rank sa dami ng species per square kilometer. At tayo rin ng isa sa pinakamataas ng rate sa new mammal discovery and diversity. Ayon sa mga tala ay umiral at matatagpuan sa ating bansa ang mga prehistoric na giant rhinos, pygmy elephants, dwarf spotted deer, water buffalo,
water deer, flying squirrels, giant cloud rats, flying foxes, humpback whales, bottlenose dolphins, agila, mga parrots, unggoy, at napakarami pang iba. Kaya nga lang noong 2021, sa kasamaang palad, ay nawala na sa top 10 ang ating bansa sa world's most biodiverse countries. Ito ay dahil na rin sa iba't ibang mga kadahilanan, katulad ng mga pang-aabuso sa likas na yaman na sulingan ng iba't ibang mga species, at ang mismong pag-ubos nga sa mga exotic at mga endangered na ang kalagayan. Sa ngayon ang nangunguna sa lista ay ang Brazil na sinundan ng Colombia at ng Indonesia. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!